Anong masasabi mo kay Diwata? Yun, yung si Diwata ng Parisan. Mm. Yung na-observe ko lang kay Diwata, no, kasi hindi pa naman masyadong meron na rin akong napanood na video niya sa YouTube. Nakita ko lang na si Diwata legit talaga, rags to riches stories talaga na. Ewan ko siguro. Hindi pa naman pero rags to, no? Masasabi na rin rags to riches na talaga yung sa kanya, no? Kasi imagine niyo yun, nakatira sa ilalim ng tulay, nagtinda ng candy, tapos yung storya is parang may kakilala siya na nagtitinda ng mga turo-turo, luto-luto, ganon. Doon siya nakakuha ng idea. Pero diyan mo makikita na hindi talaga kahit saan at kung kahit anong estado talaga ng kahit ano pang estado ng buhay ng tao, talagang pwede kang umasenso 'di ba? Kasi yan nga si Diwata nga nagtitinda lang ng candy, nakatira sa ilalim ng tulay. Natawid niya. Ngayon, umi-income, no? Naka-invest na, may bahay, may sasakyan, may sarili ng bahay na dati nakatira sa tulay. So, imagine niyo 'yun. So, yun, sobrang galing lang, no? Wala namang ano ba, hindi naman, wala naman yung teorya or yung nag-aral talaga ng husto, ano yung marketing, ano yung sales, ano yung kung paano mag-business. So, ito yung isa sa mga example talaga na pwede ka talagang umasenso sa buhay. Regardless kung saan kang galing, sa kahit gaano kaliit. 100% legit talaga, no? Doon pa lang, no, nakita siya isang living example na pwede ka talaga. Tapos isa kasi sa nabiliban ko sa kanya, halata talaga kasi tayo minsan, yung nakikita lang natin, yung success ng tao. Ako yung nakikita ko sa kanya, alam nyo, yung may hugot, may lalim may lalim. Napapanood ko yung video niya, may lalim. Alam mo talaga yung lesson, alam mo talaga yung experience, alam mo talaga yung meron talaga tong bilang isang negosyante, masasabi ko na ang dami talaga tong napagdaanan na hirap bago to naka-take off talaga. 'Di ba? So, kaya dun sa yung mga comment na mga parang para sa akin paninira talaga, no? Kaya nga nakita ko yung sabi niya, kung hindi kayo nasarapan sa pares ko or sa produkto ko, marami namang option, no? Ano mo ako kung ilang minutes na? 4 minutes? Marami namang option, no? So, pwede naman kayo doon. Hindi na natin kailangan pang siraan, no? Kasi nagiging sobrang inggit or yung may pagka-crab mentality talaga tayo Sabi nga ni Diwata, kung totoong concern kayo, kung totoong gusto nyong ma-improve yung product ng isang negosyante, yung product ko, pwede kayong lumapit sa akin, kausapin niyo ako. Doon pa lang, i-approach niyo ako, hindi masarap yung ganito mo,
Kasi wala namang perfectong tao. Nabasa ko rin dun kay Uge Diaz, yung parang sabi niya, basta yung kakilala niya daw, parang in short, hindi nasarapan. Iba-iba naman yung taste bud ng tao, di ba? Baka yung friend mo, social. So, iba yung ano niya, iba yung panglasa niya. So, hindi mo kailangan sabihin kasi, ano yun eh, sariling, ano niya yan eh, taste pad niya yan eh, kanya yun eh. Baka mataas yung standard niya sa ano eh. 'Di ba? So, parang iba yung mahilig sa maalat, iba yung yung gusto, yung iba din yung mahilig sa matamis, sa hindi matamis. Ganun lang yun sa food business, 'di ba? So, kung natikman natin, hindi tayo nasarapan, hindi sa panlasa natin, hindi masarap. Sa tingin natin, hindi angkop sa atin. Di, doon hanap ka lang ng iba. Simple as that. No? Hindi mo kailangan siraan yung isang produkto, for as long as hindi naman nakakasira, hindi ka naman na ano ng produkto na yung tipong na ano talaga yung health mo, ganito, ganyan, hindi na kailangan yun, no? Hindi na siya kailangan. Tapos isa pa, no, hindi lang kasi yung success niya eh. Pag napapanood ko yung tao, nakikita ko yung lalim ng di ba may nakita kong video, pumunta siya dun sa isang katulad niya, no, sa isang vendor din, sa isang restaurant, isang karinderya rin, na sabi niya mas marami, mas masaya, di ba? Tapos yung pananaw niya sa yung paggaya, di ba? Totoo naman, copy business naman talaga. Pero come to think of it, no, hindi naman yun yung produkto lang sa business. Yung nagdadala kasi yan, isa talagang factor yan, yung nagdadala ng produkto at yung negosyo. Yun talaga yun siya, no? Hindi lang yan sa ano, kasi kung yun yung mentality natin, mas maraming masarapan na fried chicken sa Jollibee. So kung mas maraming gumagawa ng mas masarap na pagkain, pero hindi naman sila umasenso, hindi naman naging successful yung venture nila. Kasi nga, hindi lang yung isa lang sa ingredients yung produkto pag yung usapan negosyo. So ang galing lang, no? Hindi siya selfish, no? Hindi yung ganun yung pananaw niya, no? So tapos na ko rin na-observe ko rin sa kanya na yung tinanong siya, no, napanood ko, tinanong siya ni Chinkitan, no, na kung paano siya nagsimula. Nagsimula siya sa ipon. Nagsimula siya sa ano yung pananaw niya sa utang. Real talk talaga. No, natawa ako doon nung sinabi ni Diwata na sa totoo lang, yung mga negosyante, gustuhin man natin umutang, wala naman magpapautang. Kasi yung nagpapautang, kailangan meron silang makita at nakita. Diba? So, kung nagsisimula kasi, sino ba naman yung magpapautang sa kanya, nasa ilalim siya ng tulay, no? Hindi pa naman nakita na ito yung direction niya, ito yung papupuntahan niya. So, yung moment at yung time na yun, na sobrang lugmok siya, para siya uutang at para makapagnegosyo, parang hindi siya option, no? So, para sa akin, yung lalo nagsisimula tayo, yung maliit pa lang naman, maganda yung ginawa ni Diwata. Agree ako doon na nag-ipon talaga. Magnegosyo ka, mag-ipon ka, no? Kasi hindi pa naman ganun kalaki yung requirements ng business. Dahan-dahan lang, bili ka ng mga second hand, ganun. Bili ka lang ng mga simpleng gamit para lang makapagsimula. From there, dahan-dahan, mag-ipon. Yung pag-utang talaga sa business, actually, agree ako doon sa uutang ka kasi mag-i-expand ka or kailangan mo ng working capital, additional na working capital. Kasi nga, sa cash flow, medyo nadadry ka. Although, ang laki pa ng pera mo, ng mga collection mo, pero yung operation ng business hindi masyadong nakakagalaw kasi yung pera nasa labas. No? So, relate talaga ako doon. So, yung pagdating sa utang, no, natuwa ako doon sa sagot niya kasi totoo, real talk talaga. Yung totoong negosyante talaga,
yun talaga yung mga nararanasan, no? Lalo-lalo na yung mga nagsisimula. So, hindi talaga dapat na yung pagsimula ng business, lalo-lalo na yung galing sa utang. Isang dahilan, bakit? Kasi, pag hindi naging successful yung business mo, lugmo ka talaga dyan. Stress talaga, sobrang stress. So, kailangan, kung ano lang yung kaya mong simulan, ang dami naman, no? So, pwedeng itapik yan, yung paano magsimula kahit walang kapital, no? Kahit konti yung kapital. No? Pwede yun. So, hanggang makaipon, hanggang makakuha ng ganitong amount at makapagsimula ng tamang business. Kasi, pag galing sa utang yung first venture mo at mag-business ka na galing sa utang, hindi ka tayo kaagad. Kasi sa negosyo naman, pag nagsimula ka o di na failure ka. So kung wala kang utang, pwede ka na naman mag-isip and looking for another opportunity na pwede mo na namang gawin at makapagsimula ka na naman. Pero pag meron kang utang, mahihirapan ka kasi lugmo ka, stress ka. So, basta ako, masaya ako na merong isang ilalim, no, ng mga katulad namin na still struggling, no, kung paano ma-figure out, trying our best, no, para maabot yung tamang, yung talaga, yung ganung success talaga, no, na nabibuild namin muna yung mga sarili namin bilang isang negosyante, na maging mabuting tao, na maging maayos na entrepreneur, na solopreneur, para, no, sa tama at stable na pamumuhay pagninegosyo. So I think hanggang dyan na lang. Salute sa'yo, Diwata, at pagpatuloy mo lang yan. Alam ko na malayo pa yung mararating mo kasi yun yung ikaw yun, at nakita ko na maayos yung mindset mo. Maraming salamat at hanggang dyan na lang po. Goodbye.